Magandang umaga po sa inyong lahat. Malugod na pagtanggap sa St. Joseph Parish Gagalangin ngayong ika-6 na banal na misa na may liturya, Biyernes, ika-7 linggo sa karaniwang panahon. Tumayo po ang lahat at tayo makiisa sa Eucharistikong pagdiriwang na pamumunuan ng mahal nating Cura Paroko, Reverend Father Douglas D. Badong. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesus Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, maisaloob nawa naming palagian ang mga galing sa Espiritu ng kabanalan, upang sa salita at gawa ay aming magampanan ang lahat ng iyong mga kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Sirak. Ang magiliw na pangungusap ay nakaaakit ng maraming kaibigan, at ang matamis na pananalitay susuklian ng magandang sagot. Makipagbatian ka sa maraming tao, ngunit isa lamang sa 1,000 ang hihingan mo ng payo. Bago ka makipagkaibigan kanino man, subukin mo muna siya at huwag mo siyang pagtitiwalaan agad, sapagkat may mga kaibigang mapagsamantala na di mo maaasahan sa oras ng pangangailangan. May kaibigang hindi nagtatagal at nagiging kaaway mo, at ibubunyag pa niya ang pagkakagalit ninyo. Ano pat lalabas kang kahiya-hiya. Mayroon ding kaibigang kasalo-salo mo sa pagkain, ngunit pababayaan ka sa oras ng kagipitan. Sa kasaganaan, didikit siya sa iyo na parang anino. Uutusan niya pati ang mga katulong mo, ngunit sa kasawi ay pababayaan ka niya. Pagtataguan ka, at di mo na siya makikita. Lumayo ka sa kaaway at mag-ingat ka sa kaibigan.
Ang matapat na kaibigay parang matibay na kuta. Pag nakatagpo ka ng tulad niya'y, para kang nakahukay ng malaking kayamanan. Walang kasing halaga ang matapat na kaibigan. Hindi siya matutumbasan ng gaano mang salapi. Ang matapat na kaibigay parang gamot na nagbibigay buhay, at siya'y matatagpuan lamang ng mga may takot sa Panginoon. Ang may takot sa Panginooy makatatagpo ng tapat na kaibigan, at ang mga kaibigan niya'y tulad niyang may takot sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa pagsunod sa utos mo, Poon, pangunahan mo ko. Sa pagsunod sa utos mo, Poon, pangunahan mo ako. Pupurihin kita, Poon, ika'y aking pupurihin. Ang lahat ng tuntunin mo ay ituro mo sa akin. Sa pagsunod sa utos mo, Poon, pangunahan mo ko. Sa bigay mong kautusay, lubos akong nalulugod. Iingatan sa puso ko upang iyo'y di malimot. Sa pagsunod sa utos mo, Poon, pangunahan mo ko. Buksan mo ang paningin ko, pagkat nananabik masdan, yaong buting idudulot sa akin ng iyong aral. Sa pagsunod sa utos mo, Poon, pangunahan mo ko. Ang lingkod mo ay turuang masunod ang kautusan. Sa utos mong mapangakit, ako na may mag-aaral. Sa pagsunod sa utos mo, Poon, pangunahan mo ko. Ituro mo ang batas mo't sisikapin kong masunod. Buong pusong iingat at susundin ng buong lugod. Sa pagsunod sa utos mo, Poon, pangunahan mo ko. Sa pagsunod sa utos mo, ako'y iyong pangunahan. Sa utos mo'y naroon ang ligayang inaasam. Sa pagsunod sa utos mo, Poon, pangunahan mo ko. Amang Diyos ni Hesukristo, ang salita mo'y totoo, kami ay pabanalin mo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay nagtungo sa lupain ng Judea at nagtuloy sa ibayo ng Ilog Jordan. Muli siyang pinagkalipunpunan ng mga tao at tulad ng dati, nagturo sa kanila. May mga Pariseyong lumapit kay Jesus. Ibig nilang masilo siya, kaya't kanilang tinanong, "Naayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa?" Tugon niya, "Ano ang utos sa inyo ni Moises?" Sumagot naman sila, "Ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa matapos bigyan ng kasulatan sa paghihiwalay.
Ngunit sinabi ni Jesus, dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya niya inilagda ang utos na ito. Subalit sa pasimula pa, nang likhain ng Diyos ang sanlibutan, nilalang niya silang lalaki at babae. Dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Pagdating sa bahay, ang mga alagad naman ang nagtanong kay Jesus tungkol sa bagay na ito. Sinabi niya sa kanila, ang sinumang lalaking humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay gumagawa ng masama sa kanyang asawa. Siya'y nangangalunya. At ang babaeng humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay nangangalunya rin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Ngayon po ay Biyernes ng ika-7 linggo sa karaniwang panahon, huling araw para sa buwan ng Pebrero. Bukas, panibagong buwan na naman tayo. Isang buwan ang nakalipas, kamusta po? Sino mga may asawa dito? Ano yung iba? Hindi na malaman kung asawa o ano kasi galit pa rin hanggang ngayon, no? Kasi magkahiwalay na. Pero yung, sana po, no? Kasi magandang unawain natin itong ating ebanghelyo ngayon dahil paulit-ulit na talagang binabalak ng ating mga mambabatas, no, ng inyong mga pinipili at ibinoboto at ngayon ay pinaghahandaan ulit, sino ba ang iyong pipiliin? Sila yung mga gagawa ng batas, mga mambabatas nga ang tawag. Kaya kailangan yung kinukonsider, ano yung mga batas na gagawin nito? Kasi mahirap yung pagdating doon, pag ibinoto na, lalabanan na naman kasi kontra doon sa iyong paniniwala o kontra sa ating paniniwala. Ngayon pa lang, dapat suriin na. Ito bang taong ito ay talagang pro-divorce, pro-family ba ito o anti-family ba ito? Kasi mayroon tayo din batas, no? At ang batas na ito, tungkol sa pag-aasawa, ay batas ng Diyos. Na kahit gumawa ang tao ng kung ano-anong batas, ma-justify lang na magkaroon ng paghihiwalay o divorce, hindi mababago ito. Walang sino mang tao ang makakapagbabago sa batas ng Diyos. Divine law. Malinaw po ba? Yan. Kaya sabi ni Jesus, pinapaunawa niya, bakit nagkaroon ng kasulatan sa paghihiwalay? Bakit ipinahintulot ni Moises? Dahil sa katigasan ng ulo. At para saan yung kasulatan? Para maprotektahan ang kababaihan. Dahil sa paghihiwalay, sino ba lagi ang talo? Babae. Kung sakali lang po, no? Hindi ko alam kung ano nangyari sa buhay pag-aasawa ninyo. Pero dahil yan sa katigasan ng ulo. Yung mga padalos-dalos, yung mga dating, ay hindi, nagmamahalan kami, kaya kahit pinipigilan, pinagbabawalan kayo ng mga magulang ninyo noon, ay hindi, walang makakahadlang sa amin. Harangan man kami ng sibat. Okay, sige, pakasal kayo, mag-asawa kayo. 1 linggo lang, ayaw na namin. O, nasa na yung mga pinaglalaban ninyo? Yung pag-aasawa ay habang buhay. Till death do us part nga. Hintayin yung mamatay muna yung isa bago kayo mag-asawa ulit.
Pero hindi biro kasi yung pag-aasawa. No? Yung isang tao, kikilalanin mo, paglilingkuran mo, ipagluluto mo, ipaglalaba mo. Magtatrabaho ka para mapakain siya. Magtatrabaho ka para maibigay mo yung magandang buhay para sa kanya. So, hindi ito basta, ay, mahal namin ang isa't isa. Hindi ganun ang pag-asawa. Kaya nga, inihahanda muna yan. Bago mag-asawa, kahit nung panahon pa nila Jesus, bago mag-asawa ang isang lalaki, kasi noon po kasi, no, talagang yung inirereto, ano ba tawag dyan, yung magulang, ipinagkakasundo ang kanyang anak. No, maraming ganun noon, na walang choice yung babae kundi sumunod. Kaya kapag ayaw na nung lalaki, ay kasulatan. Ay kawawa naman yung babae. Pues kaya nga may kasulatan para maprotektahan ang kanyang kinabukasan. Kaya nga 'di ba nag-ahati, 'di ba nagkakaroon ng paghahati ng mga properties kasi kawawa naman yung babae, paano siya? Pero hindi ibig sabihin, kaya nga pinapaliwanag ni Jesus, hindi ibig sabihin pwede na kayong pumatol sa iba. Pwede na kayong mag-asawa ng iba. Maghihiwalay lang kayo. Ibig sabihin, okay, pinapayagan natin na maghiwalay. Maghihiwalay lang. Naiintindihan ba yung bahaging yon? Maghihiwalayin lang. Ilalayo lang sa isa't isa. Pero hindi kayo binibigyan ng karapatan na pumatol sa iba. Kasi kapag pumatol kayo sa iba, pangangalunya na yan. At yan ay isang malaking kasalanan sa Diyos. Iba kasi, no? Ang mabilis. Sa ibang bansa na mayroong divorce, di ba? Mabilis lang. Ayaw na natin. Ayaw na kita. Hindi na kita matagalan. Okay, divorce. Next month, may bago na. Hindi rin niya matagalan ng ugali mo. Divorce. I-resolve mo muna kung ano ang mga issues mo sa buhay bago ka pumasok sa isang relasyon. Asan yung mga asawa nyo? Hayaan nyo na sila. Basta't ikaw, manatili kang tapat sa iyong sinumpaan. Dalawa naman kasi kayong nanumpa sa Diyos. Ibigin kita sa hirap at ginhawa, di ba? Sa dusa o saya. Di ba? Dalawa kayo. Kung yung isa ay bumali ng kanyang katapatan, mananagot sa Diyos. Kung ikaw iniwan kanya, hiniwalayan kanya, manatili kang tapat sa Diyos. Ano yung sabi kahapon? Meron tayong impyerno at langit. Kapag ang isa naging sanhi ng pagkakasala ng iba, doon sa impyerno ang punta niyan. Maging masaya na kayo. Para bang, ang saya-saya nyo noon, nung mag-asawa na, nawala na yung saya, na hindi na kayo makatawa pareho, na hindi na kayo makagimik pareho. Yan ba kasi ginagawa ninyo? Tapos kapag may sinabing batas, ay gusto namin ng divorce. Yes, yes. Tapos, body of Christ, amen. Salungat tayo, no? Kahit yung sa mga nasa abroad po, no? Maging tapat kayo sa inyong sinumpaan. Mahirap po yung 10 years, 15 years na kayo dyan, kaya tuloy, sasabihin ninyo, malungkot dito. Kaya papatol kayo sa iba. Di ba ganun maraming kwento ng mga Pilipino abroad? Dahil nasanay na magkahiwalay. Pero nag-abroad ka para sa iyong asawa, sa iyong pamilya dito. Huwag kang gumawa ng bagong pamilya dyan. Kasi maraming buhay
ang ginagawa nating komplikado. Ay, buhay, no? Pero kung sakali lang po, kung sakali lang, medyo naligaw ang iyong asawa, ikaw, manatili kang tapat. Minsan pag may nagpapa-advise po, no, kapag yung isang asawa medyo nagloko, tapos humihingi ng paghihiwalay, huwag mong payagan. Hindi ko sinasabing sumama ka sa kanya, sige magsama kayo, ipilit ninyo, hindi. Huwag mong isuko ang karapatan mo. Hayaan mo, parang alam mo yun, yung bang, hayaan mo, gusto nila yun, okay, doon sila. Pero ikaw pa rin ang legal na asawa. Ano't ano man ang mangyari, yung kinakasama niya, habang buhay siyang magiging, alam niyo na ang tawag doon. Diba? Bakit sasabihin mo, para maging malaya na ako, hindi mo kinakailangan yung paghihiwalay para maging malaya ka talaga. Sila ang hindi magiging malaya. Ulitin ko hindi ko sinasabi at hindi namin sinasabing magpabugbog ka. Maghiwalay lang kayo. Pero minsan naman, no, tingnan nyo rin muna kung makadrama naman din ang marami sa inyo, no. Binubugbog po ako, hindi na po ako masaya sa kanya, ayaw ko na po. Minsan may mali naman pagtitiis dyan. Kasi unang-una, hindi naman pala kayo kasal. Anong pinagtitiisan mo? So wala pa tayo dun sa usapin di ba? Kapag hindi pa kayo kasal, hindi kayo mag-asawa. Kahit 10 na ang anak ninyo, kahit pa sabihin natin mayroon na tayong tinatawag ng mga legalities dahil nagsama naman na kayo. Sa mata ng Diyos, hindi kayo mag-asawa. Kaya malaya ka pang magdesisyon. Humanap ka, pumili ka pa ng isang taong nararapat sa iyo. Naintindihan po ba? Huwag nang maging bitter. Ilang taon na rin naman, di ba? No? Huwag nang bitter. Hayaan mo na yung lalaking nanloko sa iyo o hayaan mo na yung babaeng medyo nanloko din sa iyo. Hayaan nyo na sila. Ikaw, mabuhay ka ng may katapatan sa iyong sinumpaan sa harapan ng Diyos. Amen? Nakikibahagi sa paglikha ng Diyos ng bagong buhay ang mga asawa at may bahay para sa mga pangangailangan ng mga magulang at mga anak ang ating kahilingan ngayon. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating simbahan naway maging totoo sa kanyang pagtatanggol sa integridad ng sakramento, ng kasal at ng pamilya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng gobyerno at mga mambabatas naway magpasa ng mga batas at panuntunan na nagtatatag ng pamilya at hindi sumisira nito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa mga pamilya na nasira ng diborsyo o kaya ng paghihiwalay, naway makatagpo sila ng suporta at pangunawa mula sa mga komunidad na kanilang kinabibilangan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa mga pamilya, naway magbigay ng inspirasyon sa kanilang pamumuhay bilang komunidad ang mga ehemplo ni Maria at Jose. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating yumaong mga kamag-anak at mga kaibigan
naway makakita ng kasiyahan sa kapayapaan at walang hanggang tahanan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, lalo na para sa ating Santo Papa Francisco, at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdahan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagganap namin ng banal na pagdiriwang upang ikaw ngayoy aming paglingkuran, hinihiling namin naway mapakinabangan ang aming inihahain sa iyong karangalan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Utang na loob ang nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kaming buhayin. Pagtitiwala ang sanhi ng ligayang di malilimot sa pagkabuhay niyang sa aming kaloob. Pag-asa ang dahilan ng pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu,
Gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Poong Jesus naming mahal, iligtas mo kaming tanan, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kaya hindi ng lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ng lakas loob.
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo ang aming mapakinabangan ang dulot ng kaligtasan ng aming pinagsaluhan bilang sangla ng iyong tiyak na pagsagip sa tanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Lumuhod po ang lahat. Panalangin sa agarang paggaling ng ating Santo Papa Francisco. Mapagmahal at mahabaging Ama, kami lumulubog sa inyo at hinihiling na lingapin mo ang inyong lingkod na si Pope Francis. Haplusin mo siya ng inyong habag at kaaliwan. Pagalingin mo siya at bigyan ng bagong lakas sa isip, katawan at diwa. Paligiran mo siya ng iyong kapayapaan at suporta mula sa panalangin ng iyong bayang banal. Ipinagkakatiwala namin si Pope Francis sa iyong yaong mapaghilom na pag-ibig. Sa tulong ng mga doktor, nurse at medical professionals na kumakalinga sa kanya. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maria, mapagpagaling sa mga may sakit, ipanalangin mo kami. Tumayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po.